Hello everyone! So ito ang Unreal Engine 5 session natin, which will be mag-umpisa ngayon, August 1, and then magtatapos ng hanggang August 31. So madami-daming episodes to ng Unreal Engine 5. So tuturuan ko sa inyo paano yung umpisa, yung basics, hanggang gumawa na tayo ng sariling game environment na mayroong mga iba-ibang bagay nangyari doon, yung mga scripts, okay? So una pa lang, sasabihin ko na sa inyo, if yung PC nyo is mahina, like panong kahina, okay, so kunyari from my experience lang, okay, so if meron kang GTX 1070 na GPU or any other equivalent or mas mataas pa doon, then masasabi ko na okay yung Unreal Engine 5 na mag-run sa yung PC. Okay, also need nyo din ng madamiang storage dito sa Unreal Engine 5 kasi Unreal Engine 5, alam niyo naman, malaking game engine yan. So yun, nagtitake din ng space. And then kung meron ka ng mga project, lalo na kunyari yung mga project mo gumagamit ka mga high quality materials, mahihirapan ka. Okay, mahirapan ka kasi mabilis mapuno agad yan. So kung para sa akin, dapat may kayong isang drive na ina-allocate para sa mga game dev, sa game dev folder, ganon, kung saan nyo pwede ilagay lahat ng mga game dev tools nyo, mga game dev na assets, ganon. So mas maganda kung may kang sariling drive na para doon lang. Okay, kasi dito sa Unreal Engine 5 mataas kumuha ng space, madami, like sobra. So yun lang muna yung sinasabi ko. Dapat may kang magandang GPU na same or equivalent sa GTX 1070 or higher, and then need mo din na madaming space, like masasabi ko din mga 75 GB pataas or 100, ganon. So mag-allocate din kayo ng space na gano'n kadami, and then yun lang. So let's proceed tayo sa installation. Okay, next, paano naman tayo mag-download and mag-install ng Unreal Engine 5? So ano lang muna, open nyo lang yung paboritong browser nyo. Okay, and then search nyo muna ang Epic Games. Okay, Epic Games Store, itong first lumabas agad, yan na yan. Yung Unreal Engine 5 kasi is nandito sa Epic Games. So kung di nyo alam ang Epic Games, nandito yung Fortnite. Okay, so yung Unreal Engine 5 nandito din. So dito sa sa taas makita mo yung download button, click nyo lang yan to download the Epic installer or Epic Games Launcher. Hintayin lang natin matapos. Ayan, then install natin. Okay, install nyo lang sa anong directory. Yes lang tayo. Okay, so na-download natin and install ang Epic Games Launcher, and then maglalagin tayo. Okay, bago natin makapasok dyan. Ayan, lagin tayo. And then kunti lang. Ayan. Okay. So ayan, nandito sa Epic Games Launcher. And then dito sa left side makikita nyo ang Unreal Engine. So pindutin yung tab na yan. And then pwede ito or put tayo sa library para yan, dito. Sa library dito pwede ka pumili ng mga iba-ibang versions ng Unreal Engine. So bakit pinapili sa yung mga iba-ibang versions ng Unreal Engine? So most likely or pinaka-reason lang talaga dyan is compatibility. So meron kang ginawang
gain nandito sa 4.25. Syempre, kung update ka ng 5.6, baka may mga conflicts, diba? So kaya binigyan ka ng chance na pumili ng iba-ibang version. Pero sa atin, dahil natin pinaka-latest, yung 5.6.0. So install lang natin yan. Lagyan install location, then install. Ito guys, medyo matagal yung download nito. So maghintay lang kayo. Okay. Tatagal to ng ano. Then yung kasama niya, mga plugins, Pixel Bridge, which is a like an asset store, ganon. And then pati yung FabUI plugin. Okay. So 10 gigabytes lang yan. Pero pag gumagawa ka ng mga iba-ibang projects mo, like sobrang taas na yan. So hintayin lang natin muna. Ayan, na-download natin yung Unreal Engine 5.6.0. So, launch na natin. And then, sabihin ko din pala sa inyo guys, sa Unreal Engine, medyo mabagal yung pag-load niyan. Okay? So, kahit medyo nasa yun na yung pinakamalakas sa SSD, mga ganon, or GPU ganon, ang tagal pa yun ng loading ng lahat ng pag-loading sa Unreal Engine talaga. Matagal talaga yung pag-load niya. So, babala ko na sa inyo lahat yon. Need nyo lang ng patience dito sa Unreal Engine, okay? Kasi, yun talaga, matagal talaga yung mga loading niya. Loading times. Okay, so, ayan. Compiling shaders. Okay, wait lang natin. Malapit na matapos. There we go. So, unang yung makita dito is yung Unreal Project Browser. So, nandito mga recent projects, kung may kang ginawa mga bagong projects or mga dati projects, dito din malalagay. Okay? And then, may mga different templates na pwede natin gamitin para i-jumpstart agad yung game development natin. Or kung hindi game development, architecture, or something for simulation or film. Okay, for games naman, may mga templates na blank, of course. And then yung first person, ito meron siyang gun, tapos naka first person view, and then third person, top down, handheld AR, virtual reality, and vehicle. And then sa film naman may dito video production, DMX, and camera, motion design, and mga dito architecture din. If we want to make some architecture things dito sa Unreal Engine, then pwede. Meron na tayong mga templates agad na lagay dyan. And for if you want to make something for automotive, product design, and ayan, may na dyan. And then for simulation, ito din, for virtual reality and handheld AR. Pero dito sa atin, yung gagawin nating game is in first person. Okay. So, dito sa project defaults, may makita kang blueprint or C++. Sa Unreal Engine kasi, dalawa kasi yung gamit niya. Yung blueprints is a visual scripting language. So, kung hindi nyo alam yung visual scripting, para siyang masasabi kong parang mga flowcharts, ganon yung blueprints. If hindi ka pang gamay sa C++, pwede nyo gamitin yung blueprints. But, with a cost lang. Yung pag sa blueprint ka kasi, syempre, siya, para visual scripting. So, hindi siya low-level language katulad ng C++. So, meaning, hindi siya malapit sa system natin. Okay? So, medyo may hit din sa performance if ng blueprint ka. Pero if magaling ka naman sa sa C++, then why not? Dito ka sa C++. Ako, C++ gamit ko dati. Pero, for this, tutorial, blueprint tayo para makakasunod lahat. And then, para mapadali din yung, mapagkatuto nyo dito sa Unreal Engine. Okay? And then sa baba, target platform, if you want to make it for desktop or if you want to make it for mobile, piliin nyo lang dito. And then quality preset, maximum o scalable. Scalable if want yung adjust nyo pa yung graphics to the lowest point, or kung gusto nyo max nyo na yung graphics para maganda tsura. So sa atin, or sa akin lang, kaya naman sa akin ni maximum So mag-maximum tayo. Pero sa inyo, if mahina yung PC nyo, or nasa mga nasa minimum requirements ng
GPU, ganon. Then, mag-scalable kayo. And then, variant, ito, para lang to sa template. Meron tayong non-arena shooter or survival horror. Pero sa atin, gagawin natin yung survival horror. Horror game ang gagawin natin ngayon, okay? Ayan. And then, project location, kung saan nilalagay yung project nyo. And then, project name. For this, tatawagin natin Unreal Session. Okay? Ayan. Then, create project. Ito na naman, medyo mahaba-haba yung loading din ito. So, hintay din tayo. Ayan, nandito tayo sa loob ng project natin. Okay. So, turuan ko na sa inyo paano yung navigation and yung mga shortcuts dito, okay? So, to move, pwede kang hold mo lang yung middle click mo, middle click to move, tapos move nyo lang yung mouse nyo, ganito siya. Pero to move like na parang ganito, yung parang free ka talaga. Then, yung gawin mo lang dyan is, hold mo yung right click mo. Hold mo yung right click mo sa mouse. And then, you can press WASD. Okay? W to forward, S to go backward, A to go left, and then D to go right. Okay? So, habang naka-hold lang yung right click mo. So, pwede kang mag-move ng pag ganito, lahat tingin-tingin ka lang, and ganyan. Simple lang yung navigation. And then, what if want yung na parang umakit na ganyan pero hindi na babago yung view? Pwede yung gawin is habang hawak yung right click, then press E to go up or press Q to go down. Ayan. Okay? So, simple lang siya. Sa mga iba medyo mahihirapan pero para lang siyang sa CS2 if alam niyo yun. Parang yung nag-spectate ka lang. So, ganyan lang yung feeling niya. Okay? Ganyan lang ka-simple. And then, pwede mong pindutin yung shift or having hold shift, ganun, para to slow down. Ito medyo parang nag-stop siya. Pero slow down dapat yan kasi mabagal lang talaga yung movement. Ayan. And then, pwede combine yung mga iba-ibang mga keys, yung E, yung Q habang nang-forward. Pwede yan. Ayan. Tapos, pwede din yung gamitin yung middle click o hold din yung middle click to move na pa ganito. Ayan. So, simple lang yung navigation. Now naman, ano naman tayo dito sa kung paano mapibilis yung movement mo dito. Okay, kasi kunyari malaki yung map mo. Mahirapan ka to traverse yung buong map mo kung ganito ganyan kabagal, di ba? So, yung pwede magawin dyan is, habang hin-hold mo yung right click mo at hin-hold mo yung forward mo, pwede mo i-scroll up to increase yung movement. Ayan. Or, pwede mo din, habang naka-hold yung W or S, then scroll down. Scroll down. Ayan. Scroll down. Ayun na, sobrang slow naman. Yan lang. So, ulit. Forward, then scroll up para bumilis, and then or forward or backward, then scroll down to slow down. Okay? Ayan. So, yan ang pinaka-basics ng pag-navigate dito sa Unreal Engine.